sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nanggilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo, sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y napapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin na nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik, ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Mukhang may sound effect pa po ang ating misa ngayon, no? Pagkasabi ng Beelzebul, kumukulog talaga, no? Sabihin nyo nga po muna sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Kasi malinaw naman po, no? Pinapahayag sa atin dito na nagbabantay si Satanas. Ang kampon ni Satanas, nag-aabang na muling makapasok sa ating buhay. Pag sinabing tahanan, nasaan ba? Saan ba nagsisimula? O saan ba yung pinakatahanan ng buhay ng tao? Di ba nasa puso?
Kaya nga kapag huminto ang pagtibok ng puso, patay ka. Kaya nag-aabang, no? Sabi dito ni Jesus, nag-aabang. Kaya nga ngayon, tayo po ay nagdiriwang ng ating nobinaryo para sa kapistahan ni Saint Mary Margaret Alacoque, kung saan nagpakita ang ating Panginoong Hesukristo at kanyang ipinakita ang kanya mismong puso na naglalaman ng dakilang awa, dakilang pag-ibig ng Diyos. At inuutusan, binibigyan ng misyon si Saint Mary Margaret na ipalaganap ito at iparating, no, sa mga tao. Sa umpisa ay pinagdududahan din si Margaret. Ayaw siyang paniwalaan. Mismong ang mga scholars ng simbahan, yung mga tinatawag na mga theologian, ay kini-question yung credibility, kung totoo ba talaga yung vision, totoo ba talaga na nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya at yung pagsasalarawan, no, ng imahin ng banal na puso ni Jesus. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Yan. Kasi yung demonyo nandito sa paligid natin, no? Yung demonyo nakaupo din dyan sa tabi ninyo, katabi ninyo. Talagang nag-aabang, ha? Malinaw naman po ang sinabi ni Jesus, nag-aabang yan na makapasok sa puso natin. Kaya mahalaga po na ang ating mga puso ay pinupuno natin ng mga salita ng Diyos. Para kung sakaling may panunukso, kung sakaling may nanunukso, mayroon tayong paghuhugutan na sandata. At ang sandata natin, panlaban sa demonyo, ay ang mga salita ng Diyos. Pakidama nga ang inyong mga puso. Ano bang tibok niyan? Sino ba ang tinitibok niyan? Si Hani ba? Si Isko ba? Si Sam? Sino ba? Yung mga nangangako, no, na pag-ibig sa iyo. Yun pa lang, no? Magandang mapagnilayan, di ba? Kung sino ba talaga dito ang mga nag-aabang lang. Tayo po ay nasa 5th araw na. Sino po ang nagsisimba araw-araw dito ng nobinaryo? So yung iba, kung may oras lang, no? Pero sana po ay sa tulong ni Saint Mary Margaret Alacoque ay atin pong maisapuso ang lahat ng mga salita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasabay ng pagkulog, no, ng paligid, ang salita ng Diyos nawa ay talagang manuot sa ating mga puso. Babalikan ko lang po para sa kapakanan ng mga hindi nakapagsimba simula nung unang araw. Nung unang araw po ng ating pagnonobena, may lumapit kay Jesus ang tanong, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Talagang may sound effect, no? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Jesus, sundin mo ang mga kautusan. Ibigin mo ang Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ang sabi ng lalaki, alam ko na po lahat yan. Pero ang sabi ni Jesus, may isa pang kulang. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka. Gawin mo yan, mabubuhay ka. So yung nagpapabuhay sa tao ay yung nakakapagbigay ka. Hindi yung tumatanggap ka lang, kundi yung nakakapagbigay ka. Nung 2nd araw, nung Martes po, yung sa kwento po, no, na si Marta, aligagang-aligaga. Alam niyo naman ang kwento ni Marta, no? Ang sabi ni Jesus, masyado kang naliligalig at abalang-abala sa napakaraming bagay. Isa lang ang kailangan o isa lang ang dapat nating gawin. At mas pinili ni Maria yung lalong mabuti. Hindi masama yung ginagawa ni Marta. Pero ang sabi ni Jesus,
lalong mabuti yung ginagawa ni Maria kasi si Maria nakikinig kay Jesus. Habang siya po ay nangangaral, nagkikwento, nakikinig si Maria. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang aligaga. Diba? Yung nilalaman ng puso, ano bang kinakatakot natin? Ano bang nararamdaman mo? Bakit na masyado tayo nag-aabala sa maraming bagay? Kaya nakakalimutan natin, isa puso ang mga salita ni Jesus. Nung Miyerkules, lumapit ang mga alagad kay Jesus. At ano ang hiniling? Sabi ng mga alagad, Panginoon, turuan mo rin kaming manalangin. Turuan mo rin kaming magdasal. At ibinigay ni Jesus yung dasal ng Ama namin, sumasalangit ka. At nung Huwebes, kahapon, ang sabi naman ni Jesus, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka at ikaw ay makasusumpong. Diba? Kung isa sa puso natin itong mga salita na ibinigay sa atin ni Jesus, mabubuhay talaga tayo. At maproproteksyonan natin ang ating mga sarili laban sa mga masasama. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, kapag ang isang tao daw po na malakas at nasasandatahan at nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ulitin ko po, no? Ang sandata natin, salita ng Diyos. At sa kwento po dito, matapos na magpalaya si Jesus ng masamang espiritu, tingnan niyo po ha, mabuting gawain yon. Tumulong siya sa kapwa. Yung pinahihirapan ng demonyo, pinalaya niya mula sa pagpapahirap. Pero anong narinig natin? May mga nagsabi, kaya lang naman yan gumagawa kasi, nakakagawa kasi kampun yan ng demonyo. At yung iba, hindi talaga nakokontento. Sige nga, magpakita ka pa. Alam nyo, kung meron kang ginagawang mabuti, dahil naniniwala kang ito ang tawag sa iyo ng Panginoon, gawin mo lang. May masasabi sa iyo ang mga tao. Pero kung naniniwala ka na ito ay ginagawa mo dahil sa Diyos, huwag kang magpapa-apekto. Kasi yung iba dyan, maaring naiinggit lang sa ginagawa mo. Yung iba, gagawan ka talaga ng kung ano-anong kwento, madiscredit lang yung ginagawa mong mabuti. Tuloy mo lang. Si Jesus nakaranas ng ganitong klaseng pangbubuli, kung ano man na paninira. Si Santa Maria Margaret nakaranas din. Tayo rin, makakaranas din tayo. Yun lang ang tanong, tayo ba yung nakakaranas ng paninira o baka tayo ang naninira dahil hindi natin matanggap na mayroong masigit na nagiging mabuti at nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa. So, nasan tayo doon? Kapag, tandaan niyo po, kapag merong gumagawa ng mabuti at hindi ka natutuwa, sabihin mo na agad, lumayas ka, Satanas. Kasi tinutokso ka ng demonyo na wag mong ma-appreciate ang kabutihang ginagawa ng iba.
panunukso din yung, ay hindi, dapat ikaw, sige, gumawa ka rin ng mabuti. Kaya yung nagmamotivate sa atin, hindi na talaga dahil gusto mong maging mabuti, kundi gumagawa ka ng mabuti para mahigitan mo yung gumagawa ng mabuti. Kaya hindi ka nagiging mabuti. Ulitin nyo nga ulit, sabihin nyo sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Hindi nyo nakikita yan, pero nandiyan dyan sa tabi ninyo. No? Tandaan nyo ulit ha, mismong si Jesus ang nagsasabi, nagbabantayan, naghahanap ng tiyempo, kaya lagi ka din dapat alerto. Amen?